Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Aries. Pauna mensahe po ninyo for today. Surrender fear. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment. Focus on solutions and celebrate every baby step forward. Okay? Wag na kayong matakot, Aries. Wag na kayong matakot. Para kasi ang nangyayari rito, no, sa message na to, maaaring ang iba sa inyo is self-sabotaging, no? Na dahil sa takot na nararamdaman ninyo, hindi kayo makapag take action towards whatever it is na gusto sana ninyong makamit or gusto sana ninyong ma-experience sa buhay ninyo, hindi ba? So, kaya iniimbitahan kayo rito na i-let go nyo na yan. Kung ano man yung takot ninyo, ano man yung iniisip ninyo na yun ang nagkukos ng takot ninyo, release them, let go, no? And instead, mag-take action kayo. Kung mayroon man mga problema kayo na kinakaharap, instead of fear, no, na maghanap or mag-isip kayo ng or mag-take action kayo para masolusyonan ninyo ang problema. Focus on the solutions rather than pag-iisip sa problema itself. Kasi the more na iniisip ninyo yung problema, mas aside from magma-magnify pa yan, marami pang problema tuloy ang maiisip ninyo or magiging problema na ma-anticipate ninyo. 'Di ba? So instead of doing that, isipin nyo na lang kung ano yung magagawa ninyo. No? Focus on thinking kung paano ninyo masusolusyonan ang problema. 'Di ba? And with that, you'd be able to move forward. No? Mas may inspire kayo, mas mamomotivate kayo na mag-take action na, no? At mawawala na yung takot ninyo, no? Ma-overcome nyo yan. Kung mas porsigido kayong mag-isip na kung paano kayo makakalabas sa sitwasyon na yan, kung paano kayo makakalabas sa problema, no? And not necessarily naman kasi na kailangang mag-take action kayo. Dapat nandiyan lahat ng kailangan ninyo. Hindi ba? Focus on every step. No? Take baby step forward. Hindi pwedeng mag-take action tayo dahil yung bang gusto ninyo mag-take action, I mean, pero dapat nandiyan na lahat ng kakailanganin ninyo. Lahat-lahat, no? Sa first step, sa second step, sa third step na gagawin ninyo. Parang iipunin nyo muna lahat. Hindi naman ganon, diba? Minsan, kailangan natin mag-ipon lang kung anong kakailanganin natin doon sa first step muna, no? So, take a single step and rest assured, no, that the universe will send you support, no, as you take action towards whatever it is, no, na gusto ninyong marating, gusto ninyong ma-achieve, gusto ninyong ma-accomplish. Once na nag-take kayo ng single step, rest assured, no, that the universe will send you support and it will come, no, it will flow. Kaya ang importante, mag-take action muna kayo, tanggalin na ninyo ang inyong mga takot. Okay? We have surrender to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard through the universe, throughout the universe, and answers and support will arrive. That's very true. Di ba may kasabihan nga, prayer can move mountains, no? Miracles happen. Miracles happen kapag nagpe-pray tayo. And anong tawag dito? Yung sincere tayo sa dasal natin. Kapag yung bukal sa loob, thank you Spirit, yung bukal tayo sa loob na nagdadasal, you can expect na yung prayer natin will be answered. Expect that yung sagot sa mga dasal natin ay dadating, no? So what else? We have surrender to rest and sleep. Yan, to prevent burnout, slow down. Honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body, and spirit. Kasi
siguro nandoon na kayo, no? Nandoon na kayo sa stage we're in. Nakakaramdam na kayo ng physical discomfort. Maaaring meron ng imbalances na nagmamanifest sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya, iniimbitahan na kayo ngayon. Surrender to rest and sleep. Para hindi kayo dumating sa pagka-burnout, para hindi kayo dumating doon sa sitwasyon we're in, totally energy drained na kayo, Aries. So, habang may magagawa pa kayo para ma-prevent ninyo yon, para mas gumanda pa ang inyong kondisyon, mag-improve pa ang inyong kondisyon, do it now. Magpahinga na muna kayo. Okay? Dahan-dahan lang. Always remember na lahat ng bagay ay dapat may tamang panahon. Lahat ng bagay, lahat ng area sa buhay natin, dapat meron kang room para dyan. 'Di ba? Or time and space para dyan. Katulad na lamang ng yung pagre-rejuvenate mo sa sarili mo. Pag sa self-care ninyo, dapat meron ka ding oras para dyan. So, ngayon, ito yun ang hinihingi sa'yo. Kasi, baka pagod ka na, hindi lang physically, pero mentally and emotionally, maaaring malapit ka na dun sa pagka-burnout. Kaya, para hindi mangyari yan sa'yo, hindi ka umabot sa ganong sitwasyon, magpahinga ka na muna. Slow down. Okay? Alagaan mo muna ang inyong sarili para din na ma-perform mo din yung lahat-lahat ng kakailanganin mong i-perform na trabaho, obligasyon, responsibilidad when you are on top of your health. Okay? Surrender to divine timing. Sometimes, divine timing may differ from your ego's timing. If a goal isn't manifesting fast enough, according to your ego, be patient and trust the universal flow. Diba? Kasi, kailangan natin ng magpasensya. Hindi lahat, this is a reminder, no, na hindi lahat ng gugustuhin natin mangyari sa timeline na gusto natin ay mangyayari. There are so many different factors, no, that affects kung ano man yung mga gusto natin. Unang-una na lang, if it's not meant for us, if it's not for our highest good, no, hindi yan ibibigay sa atin ng universe. Ang gusto ng universe na mangyari sa buhay natin, maging masaya tayo, maging maayos tayo, 'di ba? Maging maganda lagi ang pakiramdam natin. Kaya ang binibigay niya sa atin is kung ano ang best para sa atin. Kaya sometimes may mga gusto tayo mangyari sa buhay natin na pinagdadasal natin, pinagtatrabahuan natin. Pero hindi yan nangyayari, hindi nagka-come to fruition, hindi nagmamaterialize sa buhay natin. It's simply because maybe it's not meant for us. Kasi hindi yun ang makakabuti sa atin. Hindi yun ang best para sa atin. 'Di ba? And hindi tayo papayagan ng universe na mapunta tayo sa isang sitwasyon na magiging problemado lang tayo in the end. Hindi papayagan ng universe na mapunta tayo doon sa sitwasyon na mapapahamak lang tayo. 'Di ba? Kaya nga, very important sa atin na lagi tayong makikinig sa ating intuition. Lagi tayong makikinig sa ating gut instinct. Kasi the divine is always sending us guidance, no? Para mapunta tayo sa kung saan tayo dapat. Diba? So ngayon, maging pasensyoso at pasensyosa muna tayo. Because maybe, diba, yung hinihingi ninyo, hindi pa yan binibigay sa inyo because maybe hindi yan para sa'yo, hindi best para sa'yo, and the divine universe is brewing something na yun ang makakabuti para sa'yo. Or baka, pwede rin na hindi pa binibigay sa'yo kung ano man yung pinagdadasal ninyo, maybe because it's off timing pa. Yung timing hindi pa tama, diba? So, what else? We have is spend as much time with your loved ones as possible. It's time you'll never regret and time you'll never get back. Ayan. Kasi, Aries, di ba, habang nandiyan, no? Habang nandiyan pa mga mahal natin sa buhay, let's make time for them also. Bigyan na natin ng sarili natin ng oras para ma-enjoy sila, para makasama sila. Habang meron kayong pagkakataon, give yourself an opportunity to enjoy and to spend time with your loved ones habang nandiyan sila. I-appreciate mo na sila, express your love, express your concern, 'di ba?
habang nandiyan sila. Because we never know kung hanggang kailan na lang tayo magkakasama, 'di ba? Kaya habang meron tayong pagkakataon, habang meron tayong opportunity to be with our loved ones, spend na natin yon with quality time, no? Para hindi na tayo magsisi. 'Di ba may mga marami ng sitwasyon, no, sa buhay ng ibang tao, marami na tayong narinig, marami na tayong nabasa na mga ganitong kwento, no? Na nagsisisi dahil hindi nagkaroon ng time na makasama ang mga magulang, focused sa work, focused sa career, focused sa business. At nung nawala ang mahal nila sa buhay, din doon lang sila nagsisi. Doon lang nakapagsabi na sana, no, sana, puro sana, 'di ba? Kaya habang may oras, habang may panahon ka, habang nandiyan pa ang mga mahal natin sa buhay, express your love, give them time, give them quality time, 'di ba? Give yourself and your loved ones time na magkasama with spend time together, yung mga gano'n, no? Express ninyo if you want to express your love, then do it, 'di ba? Kung ano, time, quality time ang kailangan talaga. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.